Kahit tag-init or tag-ulan, hindi nalalaos ang ice candy. Bata man o matanda, laging hanap-hanap yung pampagood vibes na matamis, malamig, at nakakabusog. Sa video na to, tuturuan kita ng 11 ice candy recipes na pwedeng-pwede mong pangnegosyo sa kahit anong season. Simple, mura, at swak sa panlasa ng Pinoy. My name is Ina Bacani, kaya naman kung ready ka nang mag-start ng something masarap at kita ready, tara, simulan na natin! Ice cream na ice candy pa na may 3 flavors ang gagawin natin ngayon. Simulan na natin! Una kong gagawin ay ang mango ice cream di. Kaya naman, meron ako ditong 8 cups ng water. Lalagyan ko siya ng 1 can ng kondensada. Yung 370 grams ng kondensada natin. Tapos, maglalagay ako ng 1 1/3 cup ng cornstarch. Tutunawin ko muna sa 1 cup ng water para hindi magbuo-buo yung ating mixture. So, dapat dito pa lang, tunaw na siya. Pag natunaw na, unti-unti ko ilalagay dito sa aking water tsaka condensed mixture. Pakukuluin muna natin siya ng mabilis lang. And after that, isi-simmer natin. So, high heat pag magpapakulo tayo or magpapa-quick boil tayo. Yan. At kapag nagsisimula ng kumulo, hihinaan ko na ng mahinang-mahina yung aking apoy. At isi-simmer lang natin ng 3 to 5 minutes. Kailangan hindi natin aalisan ng paghalo dito kasi lumalapot na siya. So, tendency, masusunog yung ilalim kapag hindi natin hinalo ng maigi ito. So, after 3 minutes, ayan, malapot-lapot na yung ating mixture. Ngayon, ilalagay ko naman yung aking 1 big can or 370 ml ng evaporada. So, any brand naman ng milk ay pwede. Pwede ka rin gumamit ng fresh milk kung marami ka dyan sa inyo. So, pag-combining ko lang itong evaporada at yung ating milk mixture. Tapos ngayon, ilalagay ko na rin yung aking mango creamer condensed. Isang lata yan. Tingnan natin lahat. So, ito kasi yung magsisilbing pampalasa, no? Pampalinamnam na dun sa ating mango flavor. So, haluin lang muna natin. Pag na-mix na natin maigi dito, yung mixture ng mango creamer tsaka nung evaporada. So, papatayin ko na siya. Pero, lalagyan ko siya ng 1 pack ng all-purpose cream. Ayan, para mas creamier ang ating ice cream di. Take note, nakapatay na siya. And then, syempre yung ating mangga para special talaga yung ating flavor. No? Meron talaga siyang ripe na mango. 2 pieces po ito. Inano ko, kinayod ko parang sa buko. Pati buto. So, walang tapon po dyan. Luin natin at i-cool down lang natin ito hanggang sa medyo lumamig na siya para pwede na nating ilagay sa plastic. Next ko naman na gagawin ang ating ube ice cream di. Kaya naman, same nang nauna natin, 8 cups ng water. Lalagyan ko ng 1 can ng kondensada. At yung ating cornstarch and water mixture. 1 1/3 cup ng cornstarch plus 1 cup ng water. Again, quick boil muna natin to. Tapos, simmer natin for 3 to 5 minutes. Kapag nagsisimula ng kumulo, simmer natin. Pero halu-haluin pa rin. Yan. Tapos, lagay ko na yung evaporated milk or evaporada natin. Again, 1 big can yun. 370 ml. Tapos, ilalagay ko na yung ube creamer condensed. 1 big can ulit ito. So, optional, pwede kang gumamit ng ube powder para, syempre, mas ma-enhance yung lasa ng ube flavor, no? Or, pwede kang gumamit ng ube halaya. So, haluin ko muna siya. Tapos, papatayin ko na yung apoy. Then, ilalagay ko na yung 1 pack ng all-purpose cream. At yung ating ube halaya na naka-grate. Siyempre, para special ang ating ube ice cream. So, ito approximately ay 250 grams. Pwede mong dagdagan, pwede mong bawasan. Depende po sa'yo yan. Sabi ko nga, if ever, pwede ka rin gumamit ng ube powder para mas ma-enhance yung flavor
kung wala kang ube halaya. Tapos i-cool down lang ulit natin. At ang sunod naman na gagawin ko ay ang cheese ice cream. Diyan, paboritong-paborito ng anak ko at ng asawa ko yan. Kaya naman, 8 cups ng water ulit. Ilalagay ko naman 2 cans ng kondensada. So, halos same ng cooking method. To quick boil muna natin bago natin isi-simmer ng 3 to 5. Pag nailagay na natin yung ating cornstarch plus water mixture. Same din ito, 1 1/3 cup ng cornstarch, dinilute ko sa 1 cup ng water. Haluin lang natin. So, after 3 minutes na naisimmer na yung ating mixture, ngayon ilalagay ko naman yung 1 big can ng evaporada natin. Yan. So, mix lang. Ayan. Pag na-mix na natin yan, pwede na natin i-turn off yung heat. Then, ilagay yung 1 pack ng all-purpose cream. At yung ating cheese. So, yung cheese ko ay isang malaking cheese na 430 grams. So, yung Eden na cheddar cheese yung gamit ko dito. Dahil gusto ko na mas malasa yung aking ice cream. Dahil nga favorite nga ng mga kids. At syempre gusto natin masarap at quality yung ating gagawin, di ba? So, wag nating tipirin sa cheese dahil yan lang talaga ang kanyang panlasa. Nag-grate ko na yan. Ilalagay ko yung malaking pack. Scatter lang natin. Optional, pwede tayong maglagay ng orange food coloring. So, depende sa'yo kung ilang drops para mas maging cheesier ang color niya. Pwedeng yellow, pwedeng orange, depende po sa'yo. Sa akin kasi ito lang yung available ko ngayon. Okay, so i-cool down muna natin. So, ito na yung tatlong flavor ng ating ice cream D. Meron tayo ditong mango ice cream D. Wala pa palang ice. Ube at yung ating cheese. Ibabalot na natin siya. Ang gagamitin ko ay 2x10 ice candy bag or plastic ice candy. So, ganito yung magiging itsura niya. Nag-sample na ako ng isa. So, try natin. Dito naman sa ube. So, ang gagamitin kong cup ay 3/4 cups. So, since 1/4 cup yan, so 3 takal para maging 3/4. Napaka-creamy ng ating ube ice cream. Yes. Mauubos na naman to. At, tali na natin. Kailangan pag tinali natin to mahigpit talaga siya. Okay. Tapos, gugupitin natin siya para maganda tignan. Yan. So, gawin lang natin sa iba. At balikan natin maya-maya. At ito na ang ating mga ice cream D. Ayan, yung mangga ay nakagawa ako ng 23 pieces. Same with dun sa cheese. Sa ube, 20 pieces kasi mas naging malapot siya gawa nung ating ube halaya. Ilalagay lang natin to sa freezer. Ayan, at hayaan natin tumigas kasi mas masarap talaga ang ice cream D kapag matigas na matigas talaga. So, balikan natin bukas. After 24 hours, nilabasan natin ang ating mga ice cream. Diyan na sila, fresh na fresh. At syempre, titikman ko muna siya. Ang harap. Yung ang linamnam niya, tapos parang ang lambot niya. Yung naghalo yung ice cream, di ba? Tapos ginawa mo siya dito na para ice candy. Ang harap. Yun nga yung content natin eh. Kaya naman ang puhunan natin dito sa mga nagawa ko ay 3 flavors po ito 700 pesos. Nakagawa ako ng 66 total ng mga ice cream dito. 23 sa mangga, 23 sa keso, 20 sa ube. Lumalabas ang puhunan each natin ay 11 pesos lang. Pwede nating maibenta. Depende sa'yo, pwede mong maibenta ng 15 pesos up to 20 pesos. Pwedeng taasan mo pa. Depende din sa market mo at sa mapagbibilan mo ng mga ingredients. Ang tubo or kita natin dito ay magre-range ng 290 pesos up to 950 pesos. Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo pa ng iba pang mga flavors ng ice candy na pang negosyo natin, pwede mong i-check yung ice candy na pang negosyo natin dito na recipe or i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course,
Follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Hi, negosyanteng misis! Ngayon, gagawin naman natin yung fruity ice candy na hindi lang isa, kundi 5 flavors yan. Ayan, my name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ang ating buko pandan. Siyempre, gagawin muna natin yung jelly. Meron ako ditong 4 cups ng water. Lalagay ko yung half cup ng sugar. Tapos, gradual kong ilalagay yung aking buko pandan na gulaman. So, haluin muna natin. And then, kung meron kang pandan leaves, mas maigi. Sama natin yan sa halo. Pakuluan na natin ang ating jelly. At ito yung ating buko pandan jelly. Ayan, transfer ko na siya dito sa aking molder at hayaan natin muna yung tumigas. Ngayon naman, gagawin natin yung ating buko pandan juice na pang ice candy. So, meron ako ditong 1 liter ng buko juice. Kung wala kang buko juice, ay pwede mo namang lagyan ng water. Lalagyan ko ulit siya ng pandan leaves. So, medyo pakukuluin ko lang konti. Yan. Kapag kumukulo na, tanggalin na natin yung ating pandan. Tapos, lagay natin yung 1 cup ng buko pandan sweetened creamer. Ayan. So, maglagay din tayo ng 1 cup ng evaporated milk. Pwede mong timplahan, pwede mong dagdagan ng sugar kung medyo gusto mo ng medyo matamis pa. Kasi 'di ba kapag tumigas na yan is babawasan yung tamis niya. So, pwede mong dagdagan ng sugar. 1/8 to 1/4 cup ay pwede naman. Depende sa preference ng tamis niyo. Tapos, lagay natin yung isang buong buko na binili ko kanina. Ayan. So, ang tip sa pagbili ng buko ay kailangan sasabihin mo na pang salad, 'di ba? Kasi yung iba binibigay matitigas. So, pangit po 'yun pagdating sa mga salad, pagdating sa ganito, ice candy, hindi naman yung masyadong malauhog yung tinatawag nila, 'di ba? Okay? Tapos habang pinapakulo natin 'yan, meron ako ditong 1/4 cup ng cornstarch. Pwede ka rin gumamit ng cassava starch or cassava flour. Lalagyan natin ng half cup ng water. So, kakanawin muna natin dito hanggang sa mawala yung buo-buo niya or lumps. Huwag nating i-direct kapag marami ng tubig dito sa mixture, no? Huwag nating i-direct yung cornstarch kasi ang tendency is magbubuo-buo. Kailangan i-mix muna natin siya sa maliit na water, maliit na amount ng water. So, pakuluin lang natin ng konti ito ating buko pandan mixture. Yan, at kapag kumukulo na, lagay na natin yung ating cornstarch mixture. So, dahan-dahan lang. Ayan, at pwede na nating tanggalin sa apoy at i-cool down muna bago natin ibalot. So, ito na yung ating buko pandan. Ngayon, mainit-init pa siya. Palalamigin muna natin. Pero, ilalagay na natin yung ating jelly. Yan. Palamigin lang natin yan ng konti. Ngayon naman, gagawin natin yung mango ice candy. So, nagpapakulo na ako dito ng 1 liter ng water. Ilalagay ko yung 1 can ng mango sweetened creamer. Maglalagay tayo ng 1 cup ng evaporated milk. Pero ikakanaw ko muna siya dito sa lata ng condensed creamer. Meron ako dito slice na mangga. Isang buo po yan. Ito yung ginawa ko sa buto. Kinatas ko siya. Sagay din natin yan. Pwede mo nang timplahan. Ako, maglalagay ako ng half cup ng sugar. Pag okay na sa yung lasa, hintayin lang natin siyang medyo kumulo. Ayan, at pag kumukulo na, lagay naman natin yung ating cornstarch mixture. So, ito pa rin, kagaya nung kanina, is 1/4
cup ng cornstarch or cassava flour. Tapos ikakanaw natin sa half cup ng water. Pag okay na, pwede na nating i-transfer sa isang bowl para ma-cool down muna siya. Next naman natin yung ating avocado ice candy. So, again, nagpakulo ako ng 1 litrong tubig dyan. Lalagyan ko siya ng 1 can ng kondensada at 1 cup ng evaporated milk. Ikakanaw ko lang muna dito sa condense. Lalagay tayo ng half cup ng sugar at yung ating isang buong avocado. So, medyo malaki po yung avocado ko. Again, pag kumukulo na, lagay natin yung ating cornstarch mixture. So, dito ko lang kinanaw sa pinaglagyan ko ng avocado. Pag okay na sa'yo yung timpla, pwede na nating isalin sa isang bowl at palamigin. Ngayon naman, gagawa tayo ng fruit salad ice candy. So, nagpakulo ako dyan ng 1 liter pa rin, pero water na may kasamang yung drainane natin na syrup ng fruit cocktail. So, yan, kasama yan dyan. Para hindi sayang, tsaka para malasa din. So, meron ako ditong 1 can ng kondensada. Lalagay ko yung 1 cup ng evaporada sa lata ng kondensada. Halo-halo muna natin yan. Tapos, yung half cup ng sugar. Depende po yan sa preference ng tamis nyo. Saka natin ilagay yung ating fruit cocktail. So, itong fruit cocktail na to is yung 836 grams na lata. Tapos, ang ginawa ko sa kanya ay lagay ko sa processor para maliliit. Pwede mong hiwain, pero matagal kasi eh. Kaya kung meron kang processor or pang mga chopper, yan, pwede yun. Ang dami, ang sarap. So again, lasahan nyo. Pag okay na yung preference ng tamis, saka natin ilalagay yung mixture ng cornstarch natin. So, pag kumulo, separate ulit natin or ilipat ulit natin siya sa isang bowl at hayaan natin lumamig. Next naman natin ang yung ating ube cheese ice candy. So, magpapakulo ulit ako ng 1 liter ng water at ilalagay ko na yung aking 1/4 cup ng ube halaya. So, ito po is optional naman. Malinis po ang kamay ko So, optional naman yan kung meron kang ube halaya para syempre mas malasa yung ating ice candy. So, nilagay ko na yan dyan para madali siyang matunaw mamaya. So, ito na yung ating water na may ube halaya. Natunaw na yung ating ube halaya dyan. Lagyan na natin ng half cup ng sugar. Yung ating ube condensed creamer. Lalagyan ko ng 1 cup ng evaporated milk. Kakanawan ko muna. Ngayon naman, lalagay na natin yung ating cornstarch mixture. So, pakuluin lang natin to. Then, palamigin muna natin bago natin lagay yung cheese. At ito na yung ating mga fruit ice candy. So, meron ako dito buko pandan, mango, avocado, yung ating fruit salad, at yung ube cheese ice candy natin. So, ngayon, sa ube and cheese, lalagay ko na yung cheese. Kasi malamig na siya. Halo ko na yan dito. At syempre, ibabalot natin yan. Gagamit ako ng 1/3/4/10 na ice candy bag. So, dapat meron kang stick. Yun. So, after nyan,
Hipitan lang natin. Ikutin at ready nang i-freezer. Yan. So, gawin lang natin to sa iba. Yan, oh. Sarap. At ito na yung sample ng ating tag-iisang flavor. Ayan. So, ito yung buko pandan, avocado, fruit salad, mango, at yung ating ube cheese. Siyempre, ready na yan ilagay sa freezer. At ito na, after nating i-freezer overnight, ito na po yung ating mga ice candy. So, meron tayo ditong buko pandan, ice candy, meron tayong ube cheese ice candy, avocado ice candy, mango ice candy, at ang ating fruit salad ice candy. Ayan. So, napakasarap. At syempre, ayan nga, di ko na matigilan, no? Kayong mga bata nga, kahit na medyo malambot pa, Diyos may kinukuha yung ating ice candy. Kaya naman, para sa costing ng ating ice candy ay, ang puhunan ko po dito lahat-lahat ay 479 pesos. I-check mo yung description dito sa baba para sa breakdown ng mga ingredients at costing. Syempre kasi, bawat flavor may iba't ibang costing at iba-iba rin yung mga yield or kung ilan yung nagawa ko sa kanila. Pero ang total na nagawa ko sa lahat ng 5 flavors na ay 86 peraso. Kaya naman, ang bentahan natin dito ay magre-range ng 13 pesos up to 17 pesos. Depende po yan sa sayo, sa pagkakabili mo ng mga ingredients mo at syempre, kung magkano mo gusto siyang ibenta. At syempre pa, para sa kita or tubo natin dito, magre-range ng 639 pesos up to 983 pesos. Ayan, kaya naman sulitin na, ang sarap talaga ng ating fruity ice candy. Kaya kung naging helpful sa itong video na to, i-check mo naman yung gulaman ice candy na recipe dito. Siyempre, give me a thumbs up, subscribe at hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Sarap. Hi, negosyanteng misis! Ngayon, gagawa naman tayo hindi lang isa, kundi 5 flavors ng ating gulaman ice candy na pang negosyo. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman, simulan na natin. Unahin muna natin yung ating mga jelly. So, una, gagamit ako nitong Mr. Hot Gulaman Coffee Jelly Powder, pero 1 tablespoon lang or kalahati nitong isang pack para dun sa ating jelly. Ang bango. Amoy na amoy talaga yung coffee niya. Nakakatuwa, no? Meron ng coffee jelly talaga si Mr. Gulaman. Tapos itong half na to ay itatabi muna natin kasi gagamitin natin siya mamaya. So, para sa ating strawberry jelly ice candy, gagamit naman tayo ng strawberry jelly powder ng Mr. Hot Gulaman. At syempre, para sa ating grape flavor na ice candy, gagamit tayo ng Mr. Hot Gulaman na grape jelly powder. At para sa ating orange flavored ice candy, gagamit naman tayo ng Mr. Hot Gulaman na orange powder, jelly powder. Ayan. So, same lang yung procedure ng gagawin ko dito. So, lalagyan na natin ng 1/4 cup yung ating gulaman powder. Yan, haluin muna natin siya. Tapos, 2 cups ng water. So, di-dissolve natin sa 2 cups ng water. Then, after nyan, pwede na natin itong isalang at medyo pakuluin. So, ilagay natin yung ating gulaman mix dito sa pot. Yan. At haluin natin siya hanggang sa medyo pakulo na siya. Okay. Para naman sa ating coffee jelly mix, ayan, so yung natira na kalahating pack ng ating coffee jelly powder, nalagay ko na. Haluan ko ng 2 sticks or 4 grams ng instant coffee powder. Ayan. Tapos maglalagay tayo ng half cup ng white sugar. So mix muna natin. Tapos lalagay natin yung ating 1 can ng condensed milk. 1 big can or 370 ml ng evaporated milk. Ayan. Lagay natin yung ating
1 pack ng all-purpose cream para creamier ang taste niya. Yan, haluin muna natin siya. Tapos isa lang natin at dun tayo maglalagay ng water. So nilagay ko na yung ating coffee mix at maglalagay ako ng 1 liter ng water. Tapos haluin lang natin hanggang sa kumulo itong ating coffee mix. So pwede mong tikman, depende sa'yo kung gusto mo ng mas matamis, lagyan mo ng asukal. Kung gusto mo ng medyo sakto lang, ito na yon, no? So ito na yung ating coffee jelly mixture. Ayan, kumpleto na para sa ating coffee jelly ice candy. So ang gamit kong plastic ay 1 3/4 by 10. So maglalagay lang ako ng jelly. Tapos, ng ating coffee. Gamit tayo ng stick para bumaba. At ito na nga yung ating coffee jelly ice candy. Ayan. So, nakagawa ako dito ng 21 pieces. So, 21 na ice candy na yung size niya is 1 by 3/4 by 10 na plastic. So, gawin na natin yung iba. So, ito na yung ating pangalawa, pangatlo, at pang-apat na flavor. So, same procedure lang, kaya ipapakita ko na sa inyo ng sabay-sabay. Ayan. Siyempre, ang nagkaiba lang nito is yung lasa or flavor. Okay. So, ilalagay natin yung ating strawberry powdered gulaman na half yung ginamit natin kanina, no? Kalahati yung ginamit natin kanina. At, siyempre, lalagay din natin yung grape powdered gulaman para sa grape ice candy at yung orange powdered gulaman para naman sa orange ice candy. Ngayon, lalagyan natin sila pareho ng 1/4 cup ng sugar. At ilalagay natin yung ating strawberry powder juice para sa strawberry ice candy, grape powder juice para sa grape ice candy, at orange powder juice para sa orange ice candy. Tapos, maglagay tayo ng 1 liter ng water. Halo-halo lang. And then, saka natin siya pwedeng isalang. Para sa pagluto ng ating mixture, haluin mo lang to hanggang sa medyo pakulo na siya. Tapos, saka natin tatanggalin sa apoy. So, ito na yung ating 3 fruity jellies. Meron tayong strawberry, grape, at yung orange gulaman ice candy natin. At same procedure lang para dun sa coffee jelly natin na nauna, naglagay muna ako ng 1 to 2 tablespoon ng gulaman cubes, yung jelly cubes natin. Tapos, naglagay ako nung ice candy mixture. Siyempre, ang gamit kong packaging dito or size nung plastic, ayan, ito po yung gamit ko, 1 by 3/4 by 10. Yan, para ganito siya kataba. At nakagawa tayo ng 12 pieces per flavor. So, 36 pieces lahat yung ating mga fruity jelly gulaman ice candy. At para sa panglimang gulaman ice candy natin, ito yung corn jelly. Siyempre, gagamit tayo ng Mr. Hot Gulaman yellow unflavored na jelly powder. Yan, 1 pack po yan. Tapos maglalagay tayo ng 1/4 cup ng sugar. Haluin lang natin muna sila. Tapos lagay natin yung 300 ml or 1 can ng condensed milk. Any brand po ng condensed milk ay pwede naman. Haluin muna natin. Then lagay naman natin yung ating 1 big can ng evaporated milk. Halo-halo. Tapos lagay natin yung ating 1 liter ng water. At syempre, para sa ating corn jelly, gagamit tayo ng relish na whole kernel corn. Ayan. So, isasama natin yan pati yung kanyang sabaw. Sarap, ang bango. Haluin natin, tapos pwede na natin tong isalang. Ayan. So, haluin lang natin to hanggang sa medyo kumulo na siya. So, ito na siya. Pag naluto, magsasalin lang tayo para mas mabilis nating i-plastic. So, again, ang gamit ko is, na plastic ay 1 by 3/4 by 10.
At ito na nga yung ating panglimang flavor, yung ating corn jelly. Siyempre, nakagawa ako dito ng 19 pieces. Ayan, tip lang, ayan, kailangan kong magbigay ng tip, no, na kailangan ibalot natin agad kahit na medyo mainit pa yung ating mixture kasi titigas siya, 'di ba? Siyempre may gulaman nga eh, no? So, kailangan mo nang makakasama. Buti na lang, meron akong mga kasama dito, 'di ba? So, yun yung tip natin. At ito na nga ang ating gulaman ice candy na may 5 napakaganda at napakasarap na flavors. At syempre kasama dito ang Mr. Hat Gulaman. Mabibili mo yan sa mga suking supermarkets and groceries nationwide. Meron din sa Lazada and Shopee. I-search mo lang Mr. Hat Gulaman. At syempre para sa mga iba pang gulaman recipes, ayan, pwede mong tignan ang Facebook at Instagram ng Mr. Hat Gulaman. Ayan. At para sa costing ng ating gulaman ice candy, nakagawa tayo dito ng 76 pieces lahat. Ayan, total na po yan. At ang puhunan ko dito ay 391 pesos. At ang bentahan po natin yan ay magre-range ng 12 pesos up to 16 pesos. Depende na lang yan sa market mo at depende kung anong flavor ang gagawin mo. Kaya i-check mo yung description dito sa baba para sa breakdown ng mga ingredients natin, cost at costing. Ayan. At para sa tubo or kita naman natin dito ay magre-range ng 521 pesos up to 825 pesos. Kaya sulit na sulit talaga ang ating gulaman ice candy ngayong tag-init. Ayan. Siyempre, kung nagustuhan mo tong video na to, i-check mo naman yung jelly drinks recipe na video dito. Siyempre, give me a thumbs up, subscribe, at i-hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Today, gagawa tayo ng buko ice candy na pang negosyo in 3 ways. Simulan na natin. Una natin gagawin na yung ating pang buko base na mixture. Kaya naman, meron ako ditong 4 liters ng buko juice. Ayan. Kung wala kang buko juice or kulang yung buko juice mo, ay pwede mo naman na dagdagan ng tubig. Maglalagay ako ng 800 ml ng kondensada. Ilalagay ko na din yung 2 malaking can ng evaporada. Any brand po ay okay naman. Saka ko bubuksan ang kalan. Tapos lalagyan ko ng 2 cups ng sugar. Depende sa preference ng tamis mo. Pero kasi 'di ba kapag malamig ang ice candy, hindi mas nagiging cold. Pag malamig ang ice candy, mas tumatabang kasi. Kaya kailangan natin ng extra sweetness. Parang ako lang yun. Joke. Ayan, saluin ko muna to. At habang hinihintay natin kumulo ang ating buko mixture, ngayon naman, gagawa tayo nung pinaka-slurry niya. Kaya meron ako ditong 3/4 cup ng cornstarch. Kakanaw ko sa 1 cup ng buko juice. Dito ko na nilagay sa bowl nung nilagyan ko ng evaporated milk kanina. So, tutunawin ko lang to. Ayan, at habang pakulo na siya, lalagay ko na unti-unti yung ating slurry dito na ginawa. So, halo-halo habang nilalagay unti-unti. Ayan. Tapos, from dito, halo-haluin na natin siya hanggang sa medyo lumapot yung consistency nung ating mixture. Pero bago yan, lalagay ko muna yung ginawa kong puree. So, ito yung buko meat. Kumuha ko ng 1 cup. Tapos, blender ko lang siya. Para meron lang mga bits na mangangata tayo dito, no? Bukod dun sa pinaka-meat na nakashred. At patayin natin itong medyo lumapot lang. Hindi malapot-lapot na talaga. At kapag nagbabubbly-bubbly na siya, yan, pwede na nating tanggalin sa apoy at ipa-cool down muna. Next na lulutuin ko naman ay ang pandan gulaman. Ayan, kaya meron ako ditong 4 cups ng buko juice. Pwedeng water, pero mas maganda para lasang-lasa yung buko pandan natin ay buko juice. Tapos ilalagay ko gradual yung 1 pack or 25 grams ng gulaman powder. Tapos lalagyan ko siya ng half cup ng white sugar. Dissolve ko lang muna to.
At kapag na-dissolve na natin ang powder sa liquid, sindihan na natin yung ating kalan ng medium flame lang. Haluin lang natin itong ating gulaman. Kapag kumukulo na yung gulaman, pwede na nating tanggalin sa apoy. Pero halu-haluin muna natin ito hanggang sa yung mga bubbles niya unti-unting mawala. At ito na ang ating buko mixture. So medyo malamig-lamig na siya, kaya na ng kamay. Ngayon naman, para sa ating variants, meron tayong buko, ayan yung original buko natin, buko pandan, at yung ating buko munggo. Pero syempre, ang pinaka-main natin ay buko. So yung 5 pirasong buko kanina na pinashred ko, tapos ito na rin ako kumuha ng 1 cup, ilalagay na natin dito sa mixture. So, gusto ko talaga ng maraming buko para mangangata mo talaga, uy, may buko dyan. Para sa ating packaging, gagamit ako ng 1 3/4 by 10 na ice candy bag. So, umpisahan ko na siya dito sa classic muna or original. Yan. So, ito yung ang sukat niya ay parang mga 1/3 cup. No? Next naman natin ay yung ating buko pandan. Depende naman sa'yo kung gaano mo gusto karami yung iyong gulaman na ilagay dito, no? Pero syempre, since buko pandan nga yan, dapat medyo visible talaga. Next naman natin ay yung ating buko munggo. So, ito ay yung naka-bottle na red munggo. At ito na, nakagawa ako ng 73 pieces, 26 dito sa plain, 24 pieces dito sa buko pandan, at 23 pieces dito sa buko munggo. Ngayon naman, syempre, papatigasin natin muna ang ating buko ice candy. After overnight nating mailagay sa freezer, ready nang ibenta ang ating buko ice candy. Ayan, ang gaganda ng kulay nila. Siyempre, titikman natin yan, hindi pwedeng maganda lang. Dapat masarap din. Malinamnam ang ating original na buko ice candy. Saktong-sakto yung tamis niya. Malambot siya, creamy siya, pero hindi siya yung puro cornstarch lang. Ayan. Kaya naman perfect talaga itong ating buko ice candy na pang negosyo, lalo na ngayong magsa-summer na naman. At syempre para sa costing, sabi ko nga nakagawa ako ng 73 pieces dito at ang puhunan ko po dito ay 361 pesos lang. So ito depende sa pagkakabili ng buko nyo or kung may puno kayo ng buko dyan, kumuha na lang kayo. Pwede nating maibenta ito ng mag-range ng 10 pesos up to 15 pesos. Depende yan sa gusto mo. So, pwedeng ito 15, di ba? Ito 12 pesos, ito 10 pesos. Depende naman yan sa'yo. Kaya naman, ang posibleng tubuin natin or kitain natin dito sa ating buko ice candy, itong nagawa pa lang natin na to ay magre-range na ng 369 pesos up to 734 pesos. Di ba sobrang solid? Sobrang sulit talaga at sarap ibenta nitong ating buko ice candy. Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo pa ng isa pang ice candy na ice cream pa na pang negosyo din, i-check mo yung ating ice cream din na pang negosyo dyan in 3 ways din yan. O kaya naman i-click mo na lang yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, gagawa tayo ng buko salad ice candy na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin, ilalagay natin yung sabaw ng buko. 3 buko po yan. So, lahat ng sabaw niya, equivalent to 7.5 cups. Tapos, meron din ako ditong sabaw ng fruit cocktail na 800 ml. So, lalagay ko din yan. So, isimmer muna natin into medium heat. Sama na rin natin dito yung 1 cup ng sugar. Okay lang kahit hindi na muna haluin yan kasi matutunaw naman siya. So, habang pinapasimmer natin yan, ngayon naman, meron ako ditong na-drained na fruit cocktail. I-chop natin siya ng maliliit. Pero by batches to dahil maliit lang din ng aking mini chopper.
Not necessarily naman na means, no? Yan. Yung mga ganyang kaliliit, okay na. Mga seconds lang. Lagay natin dito. Tapos gawin ko pa yung iba. Habang simmering na yung ating liquid dito, ngayon naman lalagay natin yung 300 ml ng kondensada. Meron akong 1 cup na cornstarch dito. Pero depende sa gusto mong maging creaminess ng iyong buko salad ice candy. Pwedeng half muna, diba? Tapos i-dilute mo siya sa evaporada. Yung evaporada ko ay 1 big can or yung 370 ml. So dito pa lang dinidilute na natin para wala na siyang maging buo-buo. Pagdating dito, pag naluto na, nakatouch na ng init, no? Okay, tapos lagay ko na dito unti-unti habang hinahalo ko yung ating mixture. Then, pwede nating ilagay yung remaining na evaporada. Take note, yung ginamit ko lang is half cup na cornstarch. So, haluin lang natin to hanggang sa kumulo siya, tapos medyo mag-thicken yung kanyang mixture. Kapag nararamdaman mo na parang bumibigat na ang iyong pakiramdam, parang bumibigat na yung paghalo mo dito. Ayan. Hindi naman kailangan maging malapot na malapot siya dahil half cup lang yung nilagay natin na cornstarch dito. Pero iba yung consistency niya kesa dun sa liquid lang talaga. So ngayon, ilalagay na natin yung ating na chop-chop na mga fruit cocktails. Tapos yung 250 ml ng all-purpose cream. Halo, halo, halo. And then, lagay natin yung 3 buko. Ito, sinabi lang na pang salad talaga. Hindi siya ganun ka tigas, hindi rin malauhog na tinatawag yung malambot na malambot. So, combine lang natin to lahat. And then, anggalin na natin sa apoy. So, ito na yung ating buko salad na mixture. Dipen ice candy. Ngayon, palamigin natin yan. Pwedeng isalin sa isang bowl para mas mabilis siyang lumamig. Yan. You know, ang creamy. Mainit lang. Pagkatapos nating ma-completely cool down ang ating buko salad mixture, ayan ngayon, ibabalot na natin using yung ating 2x10 na ice candy bag. So, gagamit tayo ng funnel. Tapos, 1/3 cup yung aking takalan. Depende naman sa'yo yan. Pwedeng dagdagan mo or bawasan mo. Meron ako ditong barbecue stick para syempre bumaba yung mga buko, mga fruit cocktail. Yan. So, ganito kapag 1/3 cup, dagdagan pa natin ng konti. Tali. Ayan. So, parang magiging ganito ang itsura niya. So, gawin lang natin sa iba. At nakagawa ako ng 29 pieces na pang buko salad ice candy. Ang sukat nito ay kulang-kulang 2/3. So, yung another pang 1/3, may konting kulang lang. Hinugasan ko pala to, tsaka tinanggalan ko ng extra na buntot. Tapos lagay ko siya dito sa ating freezer. So, first time kong gumawa ng ice candy dito sa aking rep na ganito. So, babalikan natin to bukas. Matigas ng ating ice candy. Ayan o, trinay ko pa. Kagatan ko na. Sakto lang yung tamis niya. Kasi, the more na lumalamig, di ba? Pag malamig, mas tumatabang kasi ang mixture. Kaya kailangan talaga, sa umpisa pa lang pag hinalo mo, dadagdagan mo na ng tamis or asukal para pag tumigas siya, sakto na. Ano? Harap. At syempre para sa costing natin, since sabi ko nga, kulang-kulang 2/3 cup ito, parang konting-konti na lang sa 2/3 cup. Kaya ang nagawa ko lang ay 29 pieces. Ang puhunan ko po dito ay 386 pesos. Ngayon, kung ibebenta natin to, pumapatak na 20 to 25 pesos mo siya mabebenta. Kasi naman, sa mahal ng mga bilihin ngayon, di ba? Tapos, malaki pa yung ating ice candy. Kung gusto mo na mabigyan siya, kunyari, gusto mo 15 pesos lang, hatiin mo yung mixture para makagawa ka ng, kung 29 yun, makagawa ka 58 pieces. Kung hati doon sa 29 pieces na i-costing ko, sa 20 to 25 pesos, ang pwede mong tubuin or kitain doon ay mag-range ng 194 pesos up to 339 pesos. Kung sakaling hinati mo yung mixture, pinaliit mo to, tapos binenta mo ng 15 pesos each, ang magiging tubo mo naman dito ay pwedeng mag-range ng 480 pesos. O diba? Bahala ka na kung paano mo siya gustong diskartehan, kung magkano mo siya gustong ibenta, basta hindi ka lugi. Kaya naman, para sa mga ginamit ko, mini chopper, diba? 3-in-1 handheld mixer po siya. Pwede mong i-check out sa Lazada
Lazada at syempre yung ating 12 pieces utensil set, i-click mo sa description at saka sa comment section yung link ng ating Lazada shop. At syempre kung gusto mo naman ng creamy na ice candy, ayan, meron tayong ilang flavors dyan. Pwede mong i-check yung ating ice cream din na pang negosyo dito. O kaya naman i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, gagawa tayo ng cookies and cream ice candy na pang negosyo. Simulan na natin. Una natin gagawin na yung ating cookies. Ayan, meron akong 10 packs ng Oreo to actually. Pero pwede naman any brand ang gamitin mo. So, 3 piraso ang laman yan. So, 10 packs ang gagamitin natin. Segregate lang natin or hiwalay lang natin yung cream sa cookies. At kagaya nga nito, kapag nahiwalay na natin yan lahat, ilalagay natin dito sa ating Ziploc or kahit anong bag, kahit plastic bag yan, basta medyo makapal-kapal ng konti. Hindi naman kasing kapal ng mukha ng kapitbahay mo. Damay pa ng Damay pa ng kapitbahay. Sorry po, sorry. Tapos ito na, pupukpukin na natin to ng pinong-pino. Depende sa'yo. Kung gusto mo na ang iyong ice candy ay medyo may crunch, no? Pwedeng slightly na pag-crush lang ang gawin mo. Mas malaki yung galit mo. Pero pag mas malaki yung galit mo, pinong-pino talaga. Yung talagang damang-dama talaga yung... Eto na. So, gawin lang natin to sa iba. Ayan, at kapag na-crush na natin lahat ng ating mga cookies, ngayon naman para dito sa ating cream, i-melt natin to ng ganito. Tchanan! Ayan, so minicrowave ko siya ng 45 seconds. Nilagyan ko siya ng konting mainit na water para makatulong na mag-melt. Ngayon sa aking stainless bowl, maglalagay ako ng 2 liters ng water. Malamig o purified, much better. Wag lang tap water kasi hindi na natin yan lulutuin. Lalagyan ko siya ng 1 cup ng sugar. Ito optional. Depende sa preference ng tamis mo. Haluin muna natin. At kapag na-dissolve ng sugar sa ating water, lalagay na natin yung 2 cans or 600 ml ng kondensada. So, any brand po ay okay naman. Ayan. Siyempre, ihalo na rin natin dito ang ating 2 malaking lata ng evaporada. Haluin muna natin yan. Tapos, ilagay na natin yung ating 2 pack ng all-purpose cream. Yan. Itong magpapakreamy sa ating cookies and cream. Ayan. At syempre, ilalagay na rin natin yung ating melted na cream dito. Ayan. At yung ating crushed cookies. At pwede na natin itong tikman ayon sa ating panlasa. Ito na nga ako titigin. Sarap. Ito na ang ating cookies and cream. At syempre, para maging ice candy yan, lalagay na natin siya sa ice candy bag. At para sa ating packaging, syempre gagamit tayo ng 1 3/4 by 10 na ice candy bag. Ayan. Tapos, gagamit ako ng half cup. Saktong-sakto yan dito. At ito na ang ating cookies and cream candy. Wala pang ice yan kasi hindi pa tumitigas. Nakagawa ako ng 44 pieces dito. Kaya naman, patigasin na natin, lagay natin sa freezer. After maghapon na nilagay ko sa freezer ang ating cookies and cream ice candy, ayan na, matitigas na at ready na itong ipang negosyo. Ayan. At syempre, bago yan, titikman ko muna. Ang tibay talaga. Ang sarap nung pagkaka-blend, nung tamis, at saka yung pagka-creamy nung ating cookies and cream. Talagang lasang-lasa mo yung cookies. Kasi syempre hindi natin tinipid sa cookies to, no? Dun sa Oreo na nilagay natin. Or kahit anong namang cookies, basta hindi mo titipirin, okay na okay. Kaya naman, para sa costing ng ating cookies and cream ice candy, ayan, nakagawa nga ako kanina ng 44 ice candy. Ang puhunan ko dito ay 299 pesos. Pwede mo itong maibenta, magre-range ng 12
pesos up to 20 pesos. Depende na lang yan sa mga ingredients na gagamitin mo, no? Like, gusto mo medyo pangmasa, pwede kang gumamit ng mas cheaper na cookies. Pero kung gusto mo naman ng quality talaga, pwede mo naman gamitin yung cookies na ginamit ko. At syempre, pwede mong taasan pa yan. Depende sa market mo rin. Ayan. Kaya naman, ang pwede nating tubuin dito or kitain dito pa lang sa 44 pieces ay magre-range na ng 229 pesos up to 581 pesos. Ayan. Kaya naman, sulit naman talaga ang ating summer ngayon. Simulan nyo nang gumawa ng ice candy. Kung gusto mo pa ng iba pang ice candy recipe, ayan, bibigyan naman kita nung buko ice candy in 3 ways yan, ha. I-check mo yung video dito o kaya naman i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, gagawa tayo ng masarap na avocado ice candy na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una nating gagawin ay ikakanaw natin yung 2 cups ng cornstarch sa 500 ml na water. So, dapat to wala na siyang buo-buo. Kanaw natin yan. And after natin maikanaw, ilagay naman natin yung 2 cups ng sugar sa ating kumukulong tubig. So, 4 liters po yung water ko dyan. Tapos, ilalagay natin unti-unti itong ginawa nating slurry. So, dapat kasi ito ay maluto muna. So, mag-thicken tong ating mixture later. Kaya kailangan haluin muna natin yan. So, malalaman natin na luto na yung ating cornstarch kapag transparent na yung kanyang kulay. So, ito medyo creamy white pa siya. Ayan, at kapag kumukulo na itong ating mixture, ngayon naman, tatanggalin na natin siya sa apoy tapos hayaan muna natin siya na lumamig. So ngayon naman, pag malamig na yung ating mixture dito, gagawin naman natin, i-shake naman natin yung ating avocado. Yung avocado ko ay 1 kilo. So kapag hindi mo pa siya agad-agad na i-shake, no, tapos binuksan mo na siya, kailangan i-cling wrap mo para hindi siya mangitim. So lagay na natin. Yan. Tapos lagyan natin ng 2 370 ml na evaporada. Ito unti-unti lang kasi baka mamaya mapuno naman. Pero yan lahat yung mixture na gagawin natin. Tapos, 2 300 ml naman ng kondensada. So, hinaf ko lang muna. Blend natin. Sarap! Tapos, lagay natin dito sa ating slurry mixture na may sugar. So, dapat talaga malamig-lamig or kaya mo nang hawakan yung mixture na to. Kasi kapag mainit pa siya, may carry over cooking pa. So, maluluto yung avocado natin. Yung tendency niya papait. So, gawin pa natin dito sa kalahating batch. Meron akong tinirang avocado dito, 3 hiwa. Hiniwa ko lang siya ng maliliit kasi gusto ko meron siyang parang mga chunks. So, optional naman, pwedeng ganon or pwedeng ihalo muna sa pag-blend. So, halo lang natin. Tapos, pwede mong tikman. Kung sa tingin mo natatabangan ka, pwede mong dagdagan ng sugar. Kung sa tingin mo okay na. Kasi kailangan to mas matamis siya para pag tumigas or na-frozen na, magbabalanse na lang yung lasa niya. Magbalot na tayo. At ito na ang ating mga nabalot na ice candies, avocado ice candy. Ayan, ang size po ng aking plastic ay 1 3/4 by 10. So, pwede ka naman gumamit ng 2 by 10 kung gusto mong mas malaki. Tapos, half cup lang po ito. Half cup. Lagay na natin siya ngayon dito sa freezer para pwede na nating maibenta yan bukas. Ayan. At patigasin muna natin ang ating mga ice candies. Abangan natin tomorrow. At ito na, after natin mapatigas ang ating ice candy, ready na to ibenta. Kaya naman para sa costing ng ating avocado ice candy, try ko muna. Harap. Ayan, ang nagawa ko po dito lahat ay 61... Hindi na matiis. 61 pieces na 1 3/4 by 10 yung size ng plastic ko at half cup lang yung ginamit ko dito. Ngayon, ang punang ko lahat-lahat is 337 pesos. Pwede mo siyang maibenta ng 12 to 15 pesos. Depende kasi sa
magkano yung pagkakabili mo ng avocado. Kaya naman para sa tubo or kita natin, magre-range ng 395 pesos up to 578 pesos. O, di ba? Bongga ngayong summer yan. Kaya naman, kung gusto mo pa ng isang masarap na ice candy, pwede mo namang i-check yung ating Langka Ice Candy na pang negosyo dito. Kaya naman i-click mo yung link sa description ng video na to. Sa 12 pieces utensil kitchen set naman na gamit ko, let me know in the comment section para mabigyan kita ng link kung saan siya pwedeng ma-check out. Like and share this video and of course follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, gagawa tayo ng Langka Ice Candy na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una nating gagawin ay imamatamis muna natin ng ating langka para siguradong masarap ang ating ice candy. So, meron ako ditong yung 1 kilo nung langka, meron pa siyang buto. Actually, mga 1.1 kilos yun. Ayan. Hinugasan, tapos sinimay. Nalagyan ko lang siya ng 1 cup ng sugar, tapos 1 cup din ng water. So, yan lang natin to na maluto muna, no, para mag-extract yung flavor ng langka. Low to medium heat. Ayan, at kapag ganito na siya, parang syrupy na yung dating niya, ganito yung gusto ko luto sa langka kasi malambot, no, tsaka masarap. So, tanggalin ko na to sa apoy at ipalit ko naman itong aking stock pot na merong 3 liters ng water. So, pakuluin ko lang to. Habang pinapakulo ko yan, lalagyan ko ng 1 1/2 cup ng sugar, pwedeng white, pwedeng wash, pwedeng both, di ba? So, hintayin natin kumulo yan. Habang simmering ang ating water dito sa stock pot, lalagay natin yung cornstarch, 1 1/2 cup sa 1 cup ng water. Yan, tunawin lang natin. Yan. At kapag natunaw na, unti-unti nating ilagay dito sa ating simmering na water habang hinahalo natin siya. So, hayaan lang muna natin na maluto yung ating cornstarch dito. Paano ba malamang pagluto na siya? Kapag medyo bumibigat na yung pakiramdam mo habang naghahalo ka. Ibig sabihin, nagtitiken na yung kanyang mixture. Kapag nagsisimula na siyang mag-create ng bubbles dito, so ilalagay naman natin yung ating langka mixture. Yun. Sarap! At dahil nandito pa yung mga lasa ng langka, kanaw natin dito. Sarap-sarap. Haluin lang natin. Optional, pwede mong lagyan ng food coloring to kung gusto mong ma-yellow siya. Pero ako kasi, okay na sa akin yung kulay niya, yung natural na kulay niya, dahil gusto ko mas ma-emphasize yung may makikitang langka talaga dun sa plastic. Ngayon naman, ilalagay na natin yung ating kondensada. Yung isang pack, parang kulang-kulang 600 ml. Or pwede naman 2 can. Scrape natin maigi. Tapos, evap, 370 ml ng evaporada. Halo natin dito. Pakuluin natin ng 1 to 2 minutes lang. So, depende sa preference ng tamis mo. Ito, pwede mo na siyang tikman. Dito, masarap na siya. Ibig sabihin, parang sakto lang yung tamis niya. Tapos, ma-milky. Pero since ilalagay nga natin siya sa freezer, kaya magdadagdag ako ng another 1/2 cup or pwedeng 1 cup ng sugar. Para kasi kapag lumamig yan, tatabang, 'di ba? So kailangan pag tinikman mo na mainit, matamis na matamis siya. Para pag nilagay mo siya sa freezer, tumiga siya, sakto na lang yung tamis niya, malinamnam, 'di ba? Tapos after nito, papalamigin natin para mabalot na natin. At ngayon nga magbabalot na tayo. So gagamit ako ng 1 3/4 by 10 na ice candy bag or ice candy plastic. So may iba't iba namang options. Pwedeng 2 by 10, pwedeng 1 1/2 by 10, ganyan. Pero yung pinaka sa akin, para sa 1/2 cup ay itong 1 3/4 by 10. Sakto lang siya, parang ganito. Diba? Sakto lang siya, hindi siya malaki, hindi siya maliit. Tapos ganito na yung kalalabasan niya. Yan, gustong-gusto ko yung may langka dyan. Kaya tapusin na natin sa iba. At kapag nga matigas na, dahil nilagay natin sa freezer to, titikman muna natin. Ang lambot-lambot. Lasang-lasa mo talaga yung langka. Pwede mo talaga tong gawing negosyo. Lalo na minsan kasi 'di ba ang langka mura, 'di ba? Yung may mga murang langka. So gawin mo nang gawin yung langka ice candy. No, para as in talagang ma-maximize mo yung use ng langka, yung pagkamura ng langka. Kaya naman, para sa costing ng ating langka ice candy, nakagawa ko dito ng 50 ice candies na ang sukat niya is 1/2 cup na nilagay ko sa 1 3/4 by 10 na ice candy bag.
Ngayon, pwede mo naman din siyang ilagay sa 2x10 or 1.5x10. Kaya lang, 'pag 2x10 medyo maliit siya. Pero same pa rin naman yung sukat niya. Ngayon, depende na lang yan sa'yo. Ang puhunan ko po dito ay 331 pesos. Pwede mo siyang maibenta ng 12 to 15 pesos. Sabi ko nga, depende sa presyo ng langka natin. Dahil minsan mura, minsan mahal naman. So, ang pwedeng tubuin natin or kitain natin dito ay magre-range ng 269 pesos up to 419 pesos. O, diba? Ito pa lang yan, 50 pieces. Eh, what more kung punuin mo pa yung ref mo or freezer mo ng ice candies, no? Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to at syempre, para naman sa ginamit ko na 12 pieces kitchen utensil set. Ayan, ang daming colors yan. May red, may green, may pink, may black, diba? Depende sa kung anong gusto mo. Mache-check out mo yan sa Lazada. I-click mo lang yung description o kaya naman yung comment para doon sa link. Kung gusto mo pa ng iba pang ice candy recipe, meron tayong buko salad ice candy na pang negosyo dito. Kaya naman i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, gagawa tayo ng masarap na mango ice candy. Hindi lang isa, kundi 3 flavors ng mango ice candy ito. Kaya naman, simulan na natin. Una nating gagawin ay ang ating classic mango ice candy. Kaya naman, meron ako ditong 3 pirasong mangga. Ayan yung hinog na mangga. Scrape ko lang. So, pwede ito na i-puree mo using blender. Pero kung wala ka namang blender, okay lang yan. Magmamano-mano tayo. Take note, malinis po ang aking kamay. Pati itong buto, yan, tatanggalan din natin ng katas yan. Next naman, ay gagawa muna tayo ng slurry. So, meron ako ditong half cup ng cassava starch. Lalagyan ko lang siya ng water. So, itong water na to, ang bilang nito ay 2 liters. Pero, syempre, konti lang muna yung ilalagay ko dito. Dilute lang natin itong ating cassava starch. Next naman, sa aking stock pot, naglagay muna ako ng 1 liter ng tubig dyan. Nilalagay ko naman yung aking 2 cups ng sugar. Pwedeng white, pwedeng wash. So, tutunawin muna natin yan. Kasama rin itong ating mangga. Sabi ko nga, kung wala kang blender, hindi mo siya maipuree, pwede kang gumamit ng masher. So, pwede mo siyang i-mash dito. Maganda rin kasi kung hindi talaga siya yung talagang pinaka-pinong-pinong durog kasi para may marka ng mangga yung mababalot natin mamaya. And kapag natunaw na yung sugar sa water, tsaka na-crush na natin yung ating mga mango, so lalagyan na natin yung water. So ito yung kumumpleto sa 2 liters ng water natin. So yan lang natin tong kumulo muna. Yan, kapag kumukulo na siya, yan lang natin, hinaan ko yung apoy ng low heat lang. Simmer ko lang to ng mga 5 minutes para mas kumatas pa yung mangga natin. After 5 minutes, lalagay na natin yung ating cassava starch mixture. So ito, unti-unti kong ilalagay. Tapos hahaluin natin para hindi magbuo-buo naman. Simmer or pakukuluan ulit natin ito ng additional 5 minutes pa. So, habang pinapakulo natin yan, so optional lang to. Pwede mong lagyan ng yellow food coloring para kung gusto mong tumingkad yung kanyang pagka-yellow. Pero kung gusto mong natural lang talaga, okay lang din naman. Okay, so pwede na natin itong palamigin. Next na gagawin naman natin ay ang Milky Mango Ice Candy. Kaya naman, dito sa aking bowl, meron na akong in-scrape na 6 na piraso ng mangga. Sabi ko nga, kapag wala kang blender, pwede kang gumamit nitong ating masher. Pero kung wala, pwede naman na fork lang. Durugin mo lang siya dito para kumatas, 'di ba? Pero at the same time, meron pa ding pulp nung mangga. At ito na yung ating durog na mangga. So, yung kaninang ginawa natin sa classic, pwedeng ganito rin yung gawin mo. Durugin mo muna bago mo ilagay doon sa ating stock pot para mas mabilis ka at saka mas madali sa'yo. Ngayon naman, magdi-dilute tayo ng 1 cup ng cassava starch. Again, doon sa gagamitin nating water. 4 liters yon. Kumuha lang ako ng konti. So, set aside na natin to. Yan, sa aking stock pot, nagpakulo na ako nung tubig. Sabi ko nga kanina, 4 liters yon. So, ngayon, ilalagay ko na itong aking 2 cups ng sugar. So, yung sugar ko ay wash. Pwede ka nang gumamit ng white. So, i-dilute muna natin yung ating sugar dito. Next naman, lalagay na natin yung ating cassava starch mixture. Tintin lang natin yan. Haluin natin hanggang sa maging translucent or transparent na yung kanyang color.
'Pag ganito na yung kanyang kulay, transparent na, tsaka mafi-feel mo na medyo bumibigat yung paghalo mo, nilalagay na natin yung ating na-crush na mangga. So, magtataka ka bakit mas marami yung gawa ko ngayon kumpara dun sa nauna, kasi ito po ay good for dalawang flavors yung gagawin natin. Ito yung parang pinaka-base nung dalawang flavors na 'to. So, ngayon nilalagay ko na yung 2 cans ng ating kondensada. Haluin muna natin. Okey, habang hinahalo natin ito, ilalagay ko na rin yung 2 pack ng ating evaporada or 500 ml na evaporada. So, pakuluin lang natin ito ng 5 to 10 minutes. I-low heat natin yung ating flame at halu-haluin lang natin para hindi masunog yung sa ilalim. Optional ulit kung gusto mong lagyan ng yellow food coloring or kung gusto mong ganyan na lang, classic lang yung kanyang kulay, yung original lang, okay lang din naman. So, nag-drop lang ako ng konti. So, after 10 minutes na hinalo ko 'to tapos low heat lang, ito na siya ngayon. Ito na yung ating milky mango, hindi pa siya ice candy. So, milky mango pa lang yung ating flavor. Ngayon naman, siyempre palalamigin muna natin at hahatiin natin sa dalawa 'yan. At 'pag malamig na ang ating mga mixture, puwede na nating balutin. Ayan, nag-sample na ako dito ng ating classic mango at siyempre ito 'yun. Tapos ito naman yung ating milky mango, ito naman 'yan. At siyempre para sa ating mango jelly, ang gamit kong plastic ay 2x10 para medyo malaki yung ating ice candy. Ngayon maglalagay ako ng mango jelly, ito. So yung gulaman nito ay mango flavor. Lalagay ako ng mixture ng ating mangga. Ang creamy niya. Depende sa'yo, pwede mong bawasan pa kagaya ko kasi masyadong dumami. At ito na ang ating tatlong flavors ng mango ice candy. Nakagawa ako dito sa classic ay 20 ice candies. Tapos dito sa ating milky, 29. At dito sa ating mango jelly ay 23. So, total 72 pieces na ice candy lahat. Ngayon naman, ilalagay na natin ito sa freezer. Kaya lang natin siya na tumigas at pwede na nating ibenta. At after overnight na nailagay ito sa freezer, ayan, matitigas na at pwede nang ibenta ang ating mango ice candy. Siyempre, tatlong flavors to. Ito yung classy. Ayan. Ito naman yung milky. At ito yung mango jelly. Ayan. Siyempre, titikman ko muna yan. Dito ako sa mango jelly. Sabi nga nung anak ko, "Mami, meron ka bang ginawa na may jelly?" Kasi favorite niya yung merong jelly talaga. Ang sarap. Para sa costing, itong lahat po na nagawa ko, ang puhunan ko dito ay ₱373. Sabi ko nga nakagawa ko ng 72 pieces total. Kaya naman ang bentahan natin dito puwedeng mag-range ng ₱10 up to ₱15. Depende po yan, sa kung magkano ang magiging presyo ng mangga, 'di ba, tsaka ng ibang mga ingredients ninyo. Make sure lang na yung mangga na bibilhin mo ay sobrang matamis talaga para sobrang sarap ng iyong mango ice candy. Posibleng tubuin natin or kitain dito sa ating mango ice candy mag-range ng ₱347 up to ₱707. Ayan, sobrang gandang inegosyo ngayong summer ito, mainit, tapos masarap itong ating malamig na ice candy natin, no? Kaya kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo naman ng ibang flavors ng ating ice candy, pwede mong i-check yung buko ice candy na pang negosyo dito. Hindi lang isa yan, kundi 3 variants din ang ginawa ko dyan. O kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, i-add to cart na ang ating mga kitchen statement shirts at ang mga foodpreneur shirts natin sa Lazada, Nina Bacani Merch. At syempre, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, gagawa tayo ng madali at affordable na ice candy na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin, syempre magtutunaw tayo ng asukal, half cup ng sugar sa 1 litrong purified water or yung tubig na iniinom din natin. So, kailangan tunawin natin ito maigi. At syempre, ganito din yung sukat na gagawin natin dun sa iba pang mga flavors. Pag tunaw na, ngayon maglalagay tayo ng fruit-flavored powder. Melon ng gamit ko, 20 grams yan. Ayan. Pwede ka rin gumamit ng mango, orange, mixed berries, at saka strawberry. And mas maraming flavors, mas masarap, mas maraming benta. Ayan. Tunawin lang natin ulit ito.
At kapag tunaw na, ngayon magbabalot na tayo dito sa ating ice candy bag. 1 3/4 by 10 ang size nito. Gamit tayo ng imbudo at ang pantakal ko dito ay half cup. Ayan. Nakagawa na ako ng 3 dyan. Gawin ko lang yung iba at sa iba pa nating mga flavors. At nakagawa ako ng tig-11 pieces sa bawat flavors. Ayan, ang ganda at ang colorful. Kaya naman, patitigasin na natin ito sa ating freezer. Depende sa freezer mo eh. Basta pag tumigas na siya, pwede na natin siyang ibenta. So akin, hanggang overnight. At ready nang ibenta ang ating mga ice candy. So, meron tayo ditong orange. Meron din tayong mixed berries. Ito naman yung ating melon, strawberry, at syempre yung ating mango ice candy. Kaya naman, tikman natin to. Alam mo, sa mga kids, bentang-benta talaga ang mga murang ice candy ngayon, no? Kahit juice lang yung ginawa natin, pero sobrang lasa nito. Sabi ko nga kahapon, nakagawa ako ng tig-11 na piraso ng ice candy natin. Ngayon, ang puhunan ko dito sa mga nagawa ko, 122 pesos. Imagine, 55 pieces na to, 122 pesos lang yung puhunan natin dito. Pwede nating maibenta to ng 5 pesos, ayan, or gusto mong taasan, gusto mong babaan, bahala ka. Ang pwede nating kitain kapag 5 pesos ang bentahan natin dito ay 153 pesos. Ito pa lang yan na, itigi isang pack pa lang yung ginawa natin. What more, kung pupunuin natin yung freezer natin, lalo na ngayong summer. Kaya naman, sobrang gandang ibenta nito. At syempre, kung gusto mo pa ng iba pang ice candy na pang negosyo, pwede mong i-check yung ating ice cream D na pang negosyo dito. Kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video. And of course, i-add to cart na ang ating mga kitchen statement shirts sa Lazada. Yan, maraming designs yan. Nina Bacani merch. At syempre, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, gagawa tayo ng creamy at masarap na halo-halo ice candy. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ay yung ating halo-halo base, no? So, meron ako ditong 4.5 liters ng water. Lagyan ko ng 1 cup ng sugar. So, depende naman po yan kasi pag mamaya nilagay natin yung ating mga ingredients ng halo-halo, baka matamis na yun kasi may mga syrup. Tapos, ilalagay ko yung ating slurry. Ito po is 2 cups ng cornstarch. Tapos, kumuha lang din ako dito sa 4.5 liters ng water ng 2 cups. Hinalo lang natin yan hanggang mawala na yung mga powder. Tapos, pakukuluin lang po natin to. Then, isasama na natin sa pagkulo niyan yung 2 cans or 600 ml ng ating kondensada at 2 cans or 740 ml ng evaporada. Tapos, pakuluin lang natin to hanggang sa magtiken na yung ating mixture. At kapag milky na yung ating mixture, hindi naman siya ganun kalapot, hindi rin siya ganun kalabnaw, ganito lang, yan. At simmering na siya, pwede na nating palamigin, syempre patayin yung apoy. Pwede mo tong i-transfer sa bowl, pwede rin naman hayaan lang natin dyan, palamigin lang natin. Habang hinihintay nating lumamig ang ating mixture na ginawa dito, yung para dito sa halo-halo natin, no? Ngayon naman, maglalagay na tayo ng mga, syempre, mga laman sa halo-halo. Ang sarap. So, ilalagay natin sila dito sa ating 2x10 na ice candy bag. Ayan. So, meron ako ditong kaong. Lahat ito ay galing kay Fresh Q. So, si kaong, pwedeng 2 piraso. Tapos, meron din ditong nata de coco. So, ang ginawa ko, yung kaong ko ay green. Yung nata ko naman ay red. Pwede naman na palit sila. Pero, wag sana yung magkapareha sila ng kulay, kaong at saka nata. Mas maganda kung magkaiba sila ng color para maganda tignan. Tapos, next naman, yung ating red mongo. Yun. Tapos, may garbanzos din, o, diba? Masarap kasi sa halo-halo yung almost complete, yung maraming laman, no? Kung nahihirapan ka magtakal-takal na ganito, mas better na gumamit ka ng embudo, pero yung mas malaki yung kanyang hole. Kasi maliit lang to kaya parang sabi ko baka bitin, kaya wag na lang. So ito naman, next natin ay sweet beans. Yan. At syempre lalagyan natin siya ng langka. O yung langka dito, malalaki yung hibla. Yan. Yan. Yung mga syrup, pwede rin na isama natin. Pero konti lang, wag masyadong OA sa syrup. Kasi baka mamaya maghalo-halo na talaga yung mga lasa ng mga syrup natin. No? Next naman natin yung ating makapuno. So, makapuno, pwedeng 1 teaspoon. Siyempre, yung last natin ay itong ube halaya. So, itong ube naman, maganda naman to na ikakalat natin dito sa plastic. Yun.
Pupunasan na lang natin yan mamaya, pero ganito siya. O, diba? At next nga, kapag medyo malamig na yung ating mixture dito, so, ilalagay natin, 1/3 cup muna yung takal ko. 1/4 to 1/3 eh. Yun. Ito na siya. Kasi ang dami nung laman na nilagay natin para lasang-lasa talaga yung pagkahalo-halo niya. So, gawin lang natin to sa iba. At ito na ang ating halo-halo. Hindi pa siya ice candy kasi hindi pa siya matigas. Ngayon lalagay natin siya sa freezer. At pagkatapos nga nating ilagay sa freezer overnight, ito na ang ating mga halo-halo ice candy. Ayan, no? Creamy siya at balanseng-balanse yung tamis galing sa mga syrup at yung tamis galing dun sa ginawa nating mixture, no? Nga lang, itong mga nagawa ko po dito para dun sa mga maliliit na mga bottles ng panghalo-halo ingredients natin ay 35 pieces lang yung nagawa ko at 1/3 cup yung pagsalin natin. Pero yung ating mixture, makakagawa siya ng 90 na ice candies, no? Pwede mong dagdagan na lang ng halo-halo mixture, pwede yung malaki yung gawin mo, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya naman, para sa costing ng ating halo-halo ice candy, ang puhunan ko po sa mga nagawa ko kasama na yung plastic ay 531 pesos. Since masyadong overload ang ating halo-halo ice candy, nakita nyo naman dyan, no? Pwede mo yan maibenta ng 20 to 30 pesos. Depende na lang yan sa'yo. Kung magkano yung pagkakabili mo ng mga ingredients mo. Or, pwede naman na mas bawasan. Kasi ako, dinoble ko yun eh. Gusto ko kasi talaga yung nag-overload siya. So, pwede naman na bawasan mo siya, di ba? Para abot kaya lang, mas marami kang magawa. Depende sa market mo. Kaya naman, para sa tubo or kita natin, dun sa 20 to 30 pesos na bentahan natin, ay magre-range ng 169 pesos up to 519 pesos, di ba? Ito pa lang yan. Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo naman gawin talagang halo-halo siya, pwede mong i-check yung ating halo-halo recipe. Hindi lang isa, kundi 3 flavors din yan. O kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.